Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Onat. Walang eksaktong taon. Magalyon, Negros Occidental. Sa bawat pamayanan, may kwento ng isang nilalang na kinakatakutan o hindi naman kinakagiliwan. Meron ding iginagalang dahil ito ang nagsisilbing tagabantay ng kanilang gubat o hindi naman kaya nagpapayabong ng ani. Ang kwentong inyong matutunghayan ay tungkol sa isang nilalang na walang sino man ang nakakakilala. Ngunit palagi itong nakikitang naglalakad sa mga bukirin, lalo na bago magsimula ang pagtatanim. Ilan lamang ang nakakita sa nilalang na ito. Tinatawag nila sa pangalang Apo Burong. Isa sa mga maswerteng nakasaksi nito ay si Onat. Edad 12 ang binata nang mangyari ang kakaibang kaganapan. Hindi nito akalain na lubusang magbabago ang paniniwala tungkol sa hiwaga ng kalikasan. Madalas sumama sa mga tiyuhin para makigapas sa ibang palayan o hindi kaya makitanim. Sa pagkakataong ito, dadayo sila sa bahagi ng bayan na medyo malayo na sa kabisera. Nasa paanan na ito ng kabundukan. Kakaunti na ang mga nakatira. Binubuo ang lugar ng malawak na tubuhan at palayan. Sagana din sa tubig, kaya buong taon ang pagtatanim ng palay dito. Medyo malayo ang lugar na ito sa kanilang tahanan. Kaya naman madaling araw pa lamang ay nagsisimula na silang maglakbay. Habang nasa daan, pinag-uusapan ng magpipinsan ang tungkol sa lugar. Alam niyo ba? May nagpapakita sa lugar na yun na isang nilalang na may ulo ng baboy at katawan ng tao. Hindi ako sigurado pero yung kasi yung naririnig ko simula nung bata pa ako eh. Wika ng isa sa mga pinsan ni Onat. Naitago na lang natin sa pangalang Joko. Pwede ba, Joko? Wag mo nga ang tinatakot niyang si Onat. Wag kang maniwala dyan, Nat. Tinatakot ka lang yan eh. Wika naman ni Elmer. Nakakatandang kapatid naman ni Joko. Ito ang unang beses na sumama ang dalawa sa kanya para makitanim dahil wala pa namang gapasan ng tubo sa kanilang lugar. Sa murang edad, natuto nang magbanat ng buto itong si Onat at Joko. Lumaki sa mahirap na pamilya ang mga ito. Kaya naman hindi magawang magtuloy sa pag-aaral sa sekundarya. Kailangan pa kasing pumunta ng bayan para lamang makapag-aral. Dahil sa kasalatan sa salapi, hindi na pinilit pang magpatuloy ni Onat sa pag-aaral. Sa halip ay tumulong na lamang ito sa paghahanap buhay. Madilim pa lamang ay umaalis na sila ng tahanan. Medyo may kalayuan ang lugar. Kailangan din nilang magbaon ng makakain at banig na matutulugan. Dahil kadalasang inaabot ng 2 o 3 araw ang taniman. Dahil napakalawak nito. Pagkarating sa lugar, kaagad silang kinausap ng may-ari. Napag-alaman nila Elmer na sila lamang ang magtatanim sa halos 6 na hektarya ng lupain dahil walang ibang dumating na tutulong sa kanila. Dadagdagan ko na lamang ang bayad ko sa inyo. Ililibre ko na din ang pagkain ninyo hanggang sa matapos ang trabaho. Kailangan lang talagang mataniman na ang palayan bago pa sumapit ang gapasan ng tubo. Wika ng may-ari ng palayan. Natawagin na lang natin sa pangalang Dolfo. Tinignan ni Elmer ang dalawang kasama. Nag-aalangan ng mga ito.
dahil parehong 12 taon pa lamang at maaaring hindi pa kayanin ang bigat ng trabaho. Ngunit laking gulat ni Elmer nang magsalita si Onat. Sige po Manong Elmer, tanggapin na natin. Kayang-kaya naman yan eh. Isa pa, hindi naman ganun kakapal yung putik. Hindi naman tayo mahihirapang gumalaw dito eh. Wika ni Onat. Pinasigundahan naman ito ni Joko. Oo nga naman Manong Elmer. Kaya namin yan ni Onat. Kami pa ba? Wika ni Joko. At dahil pumayag na ang dalawang binata, wala nang nagawa si Elmer kundi tanggapin ang alok sa kanila. Sige po Manong, payag po kami. Kailangan na po naming simulan ng trabaho eh. Baka abutin kami ng siyam-siyam at wala pa tayo matapos. Tugon ni Elmer. O siya, sige na. Magsimula na kayo ha. Maghahanda lang ako ng agahan. Ikaw nang bahala Elmer. Alam mo na ang mga dapat unahin. Wika ng matanda. Kagad na itong umuwi. Nang wala na ang matanda, kinausap ni Elmer ang dalawa. Hoy kayong dalawa, sigurado ba kayong kaya natin to? Baka mapahiya lang ako sa inyo ha. Wika ni Elmer. Napangiti naman si Onat at tumugon. Kaya yan Manong. Sisiw lang yung pagtatanim. Mas madali naman to kaysa sa pag-apas ng tubo no. Tara na nga Joko. Hakutin na natin yung mga isasaboy na binhi. Tugon ni Onat. Napakamot na lamang ng ulo ang binata sa sinabi ng pinsan. Lalong nagulat nang makita kung gaano kabilis magtrabaho ang dalawang paslit. Gamay na mga ito ang pagtatanim ng palay na parang naglalaro lang sila. Habang ginagawa yon, tanghali na ng mga sandaling ito. Parang hindi nakakaramdam ng pagod ang dalawa. Samantalang si Elmer, nakisilong na lang sa lilim ng puno ng mangga. Hanga ito sa resistensya ng dalawang paslit. Nagawa nilang makalahati ang trabaho sa loob lamang ng buong maghapon. Kasalukuyan na nagpapahinga ang mga ito nang dumating si Mang Dolfo. Maging ang matanda ay nagulat sa naging resulta ng trabaho ng tatlo. Talaga palang maaasahan kayo sa trabaho ha. Mukhang hindi na aabuti ng 3 araw ang pagtatanim ninyo. Pagbati ng matanda. Hindi nga din po ako makapaniwala sa ginawa ng dalawang to. Ang galing pala nilang magsaboy ng palay. Tignan niyo po, wala man lang bakante. Tugon ni Elmer. Habang pinagmamasdan ang dalawang naguhugas ng kanilang katawan sa irigasyon. O siya, pagkatapos niyong magugas ng katawan, ayain mo ang 2 mong kasama. Doon na kayo kumain ng hapunan sa bahay. Buling wika ng matanda. Kagad nang sumunod ang tatlo. Pagkarating sa tahanan, kagad hinaina ng merienda ng asawa ni Mang Dolfo ang 3 binata. Habang kumakain, hindi naman maiwasan ng 2 matandang tanungin ng mga ito tungkol sa kanilang mga magulang. Hindi naman nag-atubiling sumagot ang mga kabataan. Lalong humanga ang mag-asawa sa narinig ng mga ito. Maswerte kayo dahil nagkaroon kayo ng malakas na pangangatawan. Kaya gamitin nyo sa maayos na pamamaraan at huwag itong aabusuhin. O siya, mukhang handa na ang hapunan. Tara nang kumain at nang makapagpahinga na kayo. Wika ng matanda. Matapos kumain, kagad bumalik ang 3 sa ginawa nilang tolda sa tabi ng palayan. Dahil 3 lamang silang nagtrabaho, minabuti na ni Elmer na doon matulog kung saan nakalagak ang sako ng mga binhi. Uso din ang nakawan sa lugar. At ayon kay Mang Dolfo, ilang beses na itong nangyayari sa kanya
Kaya nagpresenta na si Elmer na bantayan ng mga binhi. Nakahiga na ito ng mga sandaling yon, habang ang dalawang nakababatang kasama nakaupo sa ilalim ng isang puno habang nagkwekwentuhan. Dahil sa pagod, kagad nang nakatulog si Elmer. Ilang segundo ang nakalipas, nahiga na din sa tabi nito ang nakababatang kapatid na si Joko. Samantalang si Onat naman, nanatiling nakaupo sa ilalim ng puno habang pinagmamasdan ang kalangitang puno ng bituin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang imaheng dumaan sa kanyang harapan. Kinusot pa ng binata ang mga mata sa pag-aakalang bunga lamang ito ng antok. Ngunit nang muli itong dumilat, naroon pa din ang nilalang na tila marahan itong naglalakad patawid sa malawak na palayan. Dali-daling nilapitan ni Onat ang dalawang pinsan para gisingin. Ngunit napakahimbing na ng tulog ng mga ito. At kahit na anong gawin niyang pagyugyog, hindi na sumasagot ang dalawa. Dahil sa takot, hindi na muling lumabas pa ng tolda si Onat. Pinilit na lamang makatulog. Ngunit habang nakahiga, hindi na mawala sa isipan nito ang malaking figura ng nilalang na nakitang naglalakad sa gitna ng palayan. Halos hindi makatulog si Onat ng gabing yun. Kaunting kaluskos lamang ay nagigising ito. Napapatingin sa labas ng tolda. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawang pinsan. Laking gulat ni Elmer nang makita ang malalaking bakas ng paa sa gawing dulo ng taniman. Mabuti na lamang at hindi pa nasasabuyan ng binhi ang gawing yon. Kaya naman wala silang naging problema. Ilang sandali pa ay nagising na din si Onat. Kasalukuyang nagpapakulo ng tubig para sa kape si Elmer. Naupo si Onat sa tabi ni Joko. Kagad natanong ni Elmer ang binata. Onat, napansin mo ba kung anong hayop yung dumaan kagabi doon sa gawing dulo ng taniman? Kaninong kalabaw kaya yung dumaan doon? Wika ni Elmer. Nakatulala lamang si Onat na mga sandaling yon. Dahil na din sa kakagising pa lamang, hindi pa nababalik sa tamang wisyo ang isipan ng binata. Saka pa lamang ito nakasagot ng tapikin ni Joko ang kanyang balikat. Uy Onat, tinatanong ka ni Manong Elmer. Ikaw naman ang nahuling natulog kagabi. Nakita mo ba kung anong hayop ang dumaan sa gawing dulo ng taniman? Wika ni Joko. Biglang naalala ni Onat ang nakita nung nakaraang gabi. Kagad itong kwinento sa dalawang pinsan. Kaya kung nga kayo ginigising kagabi, may nakita ako naglalakad patawid sa palayan. Kaso hindi naman kayo magising-gising eh. Wika ni Onat. Nagkatinginan ang magkapatid dahil wala namang naramdaman ng mga ito. Hindi ka naman namin naramdaman kagabi. Pero ano ba yung nakita mo? Tanong ni Elmer. Hindi ganong kalinaw eh. Pero parang malaking kalabaw ang nakita ko. Naglalakad sa dalawang paa. Makailang beses ito nagpabalik-balik na parang may kung anong hinahanap eh. Tugon ni Onat. Pinagtawanan ni Elmer at Joko ang binata sa pag-aakalang gumagawa lamang ito ng kwento para takutin sila. Ngunit nagsalita si Mang Dolfo na labis namang ikinagulat ng tatlo. Hindi gumagawa ng kwento si Onat. Totoong may ganong nilalang dito. Ang tawag sa kanya ng mga tao, Apo Burong. Wika ng matanda. Hindi malinaw kung ano talaga ang itsura ng nilalang.
May ilang nakapagsabi na may ulo ito ng baboy at may katawan ng tao na halos 10 talampakan ng taas. Malaki ang pangangatawan na punong-puno ng balahibo. Naglalakad ito sa mga palayan sa tuwing magsisimula ang taniman ng palay o hindi naman kaya ang pagpapagapas ng tubo sa lugar. Sinasabing nagdadala ng swerte ang nilalang na ito sa mga taong naniniwala sa kanya. Kamalasan naman sa mga taong gusto siyang saktan. At ayon kay Mang Dolfo, sa kabila ng laki ng katawan at nakakatakot na itsura nito, napaka mahinahon ni Apo Borong. Hindi ito namiminsala kahit ng pinakamaliit na insekto sa paligid. Kung ganun, totoo po yung sinasabi ni Onat sa amin. Tanong ni Elmer. Ang pagpapakita ni Apo Borong ay may dalang mensahe na kailangang unawain ng lahat. Kung totoong nakita ng pinsan mo si Apo Borong sa umpisa ng pagtatanim ng palay, nangangahulugan ito na magandang ani. Ngunit kung nakita naman si Apo Borong sa katapusan ng gapasan ng tubo, nangangahulugan naman ito ng malaking pinsala sa halos lahat ng pananim, partikular sa palay at mga gulay. Tugon ni Mang Dolfo. Magsabi ka nga ng totoo, Onat. Nakita mo ba talaga yung sinasabi nilang Apo Borong? Tanong ni Elmer. Oo nga po, Manong. Nakita ko nga. Ginigising ko nga kayo kaso ayaw niyo namang magising eh. Tugon ni Onat. Naniniwala akong nakita ng pinsan mo si Apo Borong. Isa pa, may mga bakas na naiwan sa palayan. Kaya walang duda na totoo ang sinasabi niya. Pero wala namang kayong dapat ipag-alala. Hindi naman nananakit si Apo Borong. Basta hindi nyo gagambalain ang kanyang tirahan. Wala kayong magiging problema sa kanya. Muling wika ni Mang Dolfo. Matapos ay nagpaalam na ito, kaagad nang ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang gawain. Pagsapit ng hapon, nagawa nilang tapusin ang natitirang kalahati ng taniman. Hindi makapaniwala ang matandang may-ari nito na magagawa nilang tapusin ang trabaho sa loob lamang ng 2 araw. Ngunit dahil alanganin ng umuwi, doon na nagpalipas ng gabi ang tatlo sa ginawang tolda. Lingid sa kalaman ni Mang Dolfo na may hindi magandang binabalak si Elmer. At ng mga sandaling yun, nanatiling gising si Onat sa pagbabaka sakaling muling makita ang sinasabing si Apo Borong. Hindi nga nabigo ang binata dahil sa kalagitnaan ng pagbabantay nito. Muling nagpakita ang nilalang. Sa pagkakataong ito, ginising ni Onat ang pinsan at kagad naman itong bumangon. Nanlaki ang mga mata ni Elmer nang makita ang napakalaking nilalang. Napatingala si Elmer dahil napakatangkad nito at sa mismong harapan pa nila ito dumaan. Hindi ka nga nagsisinungaling. Pero kailangan natin kumuha ng patunay. Dali-daling tumayo si Elmer. Bit-bit ang itak. Sinubukan itong habulin ang nilalang para sana pumutol ng kapirasong balahibo bilang patunay. Ngunit pinigilan ito ni Onat. Sa kadahilan ng walang dapat ibang makaalam na nakikita nila si Apo Borong. Yun na nga eh. Paano may maniniwala sa mga sasabihin natin kung wala tayong patunay? Wika ni Elmer. Hindi naman kailangan ng patunay, Manong eh. Dahil hindi kailangang malaman ng iba na nakikita natin si Apo Borong. Tugon ni Onat. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Elmer. Itinulak ang pinsan palayo at dali-daling hinabol ang malaking nilalang. Nang malapit na ito sa paa ni Apo Borong,
Pumutol ito ng ilang balahibo sa binti ng nilalang na siyang pinakamalaki nitong nagawang pagkakamali. Naramdaman ng nilalang ang ginawa nito, dahilan para matakot at kumaripas ng takbo papasok ng kabundukan. Mabilis namang bumalik si Elmer sa kinaroroonan ng mga kasama. Sinabihan ang mga itong iligpit ang lahat ng mga gamit. Dahil ng gabi ding yun, aalis sila sa lugar. Ngunit tumutol si Onat. Delikado na ang maglakbay pabalik sa kanilang baryo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, Manong. Pero pasensya na. Hindi ako sasama sa iyo pagbalik sa baryo natin. Oras na ng gabi at napakadelikado ng daan. Wika ni Onat. Bahala ka kung hindi ka sasama. Basta kaming dalawa ni Joko. Aalis na dito. Tugon ni Elmer. Ngunit hindi rin pumayag si Joko. Nagpa siya din itong magpaiwan kasama si Onat. Hindi din po ako sasama, Manong. Dito na po muna ako kasama si Onat. Magpapalipas na lang kami ng gabi bago bumalik sa baryo. Wika ni Joko. Bahala kayong dalawa. Basta ako. Aalis na sa lugar na ito. Ayoko mapahamak. Tugon ni Elmer. Nauunawaan ni Onat ang pinsan. Dahil alam niyang may kapalit ang ginawa nitong kalokohan. Sinubukan pa din niya itong kumbinsihin na itago na lamang ang mga nalalaman. Ngunit sadyang mapilit si Elmer na kailangang malaman ng nakararami ang tungkol sa nakitang nilalang. Karapatan ng lahat na malaman ng tungkol sa nilalang na ito. Paniguradong kikita ako ng malaki sa oras na mapatunayan ko sa lahat na totoo ang sinasabing si Apo Burong. Huling wika ni Elmer. Nang gabi ding yun, umalis na ito sa lugar. Kinabukasan maaga namang nagpaalam sina Onat at Joko sa matanda. Nababalik na sa kanilang baryo. O siya, mag-iingat kayo ha. Itago nyo yung perang ibinayad ko sa inyo. Sige na, baka gabihin pa kayo sa daan. Wika ng matanda. Kagad nang umalis ang dalawa. Habang naglalakad, napadaan ang mga ito sa isang baryo. Nakita ang tumpok ng mga taong tila may kung anong pinagkakaguluhan. At dahil medyo malayo pa ang kanilang bayan, nagpasya ang dalawang maghanap muna ng makakainan. Unti-unti silang napapalapit sa tumpok ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Onat nang makita kung sino ang pinagkakaguluhan ng mga ito. Di ba? Si Manong Elmer yun? Tara, puntahan natin. Wika ni Joko. Laking gulat ni Onat dahil nakatali ang kamay nito habang nakaupo sa lupa. Napapaligiran din ito ng mga kalalakihan at narinig ng dalawa ang usapan ng mga tao. Ayon sa mga ito, napatunayan nilang nagsisinungaling si Elmer nang sabihin itong nakita niya si Apo Burong dahil wala pang taong nakakita nito. Pilit ipinagtatanggol ng binata ang sarili, ngunit talagang ayaw maniwala ng mga tao sa kanya. Mabuti na lamang at hinayaan siyang makalis ng mga ito at binalaang wag nang uulitin ang paggawa ng kwento tungkol sa mga nilalang. Umuwi si Elmer sa kanilang baryo. Nabitbit ang kabiguan at kahihiyan sa sarili. Nang makita nito sina Onat at Joko, pinagbalingan niya ng galit ang mga ito. Gulpe ang inabot ng dalawa sa kadahilan ng wala ni isa sa kanilang sumama upang maging saksi sa sinasabi ni Elmer sa mga tao. Kung sinamahan nyo lang ako pauwi kagabi, hindi sana ako mapapahiya sa mga tao. Pero anong ginawa nyo? Lalo ka na, Onat.
Wika nito. Ginawa ko lang po kung ano ang nararapat, Manong. Dahil hindi naman dapat malaman ng mga taong tungkol sa nilalang na yon. Bahala kung anong gusto mong gawin sa amin. Sisihin mo kami sa pagkapahiya mo. Pero sasabihin ko sa iyo, Manong, wala kaming kasalanan dahil sinubukan na kitang balaan. Tugon ni Onat. Dahil sa sinabi nito, lalo pang nadagdaga ng sakit ng katawan ng binata. Inakala ni Elmer na hanggang doon na lamang ang kamalasang mangyayari sa kanya. Ngunit ng sumunod na araw, nagkasakit naman ang nakababata nitong kapatid na si Joko. Dinala nila ito sa ospital. Ngunit walang makitang karamdaman ang mga doktor. Nakailang lipat na din sila ng espesyalista. Pero iisa lamang ang sinasabi ng mga ito. Walang sakit ang binata. Hindi malaman ni Elmer ang gagawin ng mga sandaling yon. Walang kakayanan ng mga magulang na ipagamot ang kapatid dahil na din sa kasalatan sa pera. Maging sina Onat, wala ding magawa sa ganong sitwasyon. Hanggang sa naisip nito ang ginawa ni Elmer. Nang mga sandaling yon, mag-isang nakaupo ang pinsan sa sulok habang nag-iisip. Pinili itong kausapin ng binata. Manong, alam kong hindi ka makikinig sa sinasabi ko. Pero ikaw na mismo ang nakasaksi. Binalaan na kita nung una pa lang. Kaso itinuloy mo pa din eh. Bakit kaya hindi ka manghingi ng kapatawaran sa Apo Burong? Baka sakaling pagalingin niya si Joko. Wika ni Onat. Ngunit kagaya ng inaasahan na, patuloy na nagmatigas ang pinsan. Paano kang nakakasiguro na siya nga ang may gawa nito? At kung sakali man, bakit ako patatawarin ng isang nilalang nilalapastangan ko? Tugon ni Elmer. Wala namang mawawala kung susubukan mo, Manong eh. Payo ko lang naman yun bilang pinsan mong nag-aalala din kay Joko. Nasa sa inyo naman po kung susundin nyo o hindi. Muling wika ni Onat. Matapos kagad itong umalis. Lingid sa kalaman ni Elmer na bago pa siya kausapin ni Onat, naisipan na nitong puntahan ang nilalang. Hindi alintana ng binata ang layo at panganib ng daan para lamang mailigtas ang buhay ng pinsan. Sinuong nito ang matarik na burol. Nagtataas ang mga talahib para lamang marating ang kinaroroonan ni Apo Burong. Sa pag-asang muli niya itong makita at hilingin ang kagalingan ng pinsan. Habang nasa daan, walang tigil ang pagdadasal ni Onat na sana ay makita niya si Apo Burong. Nang sa ganon ay mapagaling nito ang pinsan. Ngunit sa kasamaang palad, nadulas ang binata. Tumama ang ulo nito sa matigas na bagay. Nawala ng malay at nagpagulong-gulong sa bangin. Nang magkamalay si Onat, nasa gilid na ito ng siga. At nang iikot pa ang tingin, napansin ng binatang nasa loob siya ng isang malaking yungib. Mabuti naman at nagising ka na. Huwag ka munang magkikilos dahil hindi pa magaling ang pinsala mo sa binti at braso. Wika ng nilalang na nakaupo sa madilim na bahagi ng yungib. Kung sino ka man, maraming salamat sa tulong pero kailangan ko nang magpatuloy sa paglalakad. Kailangan ko makita si Apo Burong. Tugon ni Onat. Apang pinipilit ang sariling tumayo. Ano ang kailangan mo sa nilalang na yon? Bakit gano'n na lang ang determinasyon mong makita siya at makausap? Tanong ni Apo Burong. Walang kaalam-alam si Onat na ang kausap nito ay ang mismong nilalang na hinahanap.
Kailangan kong humingi ng kapatawaran sa kanya at hilingin na pagalingin ang pinsan ko. Tugon ni Onat. Bakit mo kailangang humingi ng kapatawaran? May ginawa ka bang pagkakasala? Hindi po ako, kundi ang pinsan kong si Elmer. Siya po ang may kasalanan eh. Pumutol siya ng balahibo mula kay Apo Burong nang walang pahintulot. Kaya nagkasakit ang pinsan ko dahil sa kagagawan niya. Tumawa ng malakas ang nilalang at muling nagtanong. Wala ka naman palang kasalanan. Bakit ikaw ang humihingi ng tawad? Saka gaano ka kasiguradong kaya kong pagalingin ang pinsan mo? Tanong ni Apo Burong. Hindi makasagot si Onat ng mga sandaling yun. Hinahayaan lamang siya ng nilalang na magsalita. Ngunit walang katagang lumalabas sa bibig. Sa hindi malamang dahilan, nahirapan itong sagutin ang tanong ng nilalang. Magpahinga ka muna habang iniisip ang kasagutan sa aking mga tanong. Wika ng nilalang. Kagad itong naglakad palabas ng yungib. Hindi alam ni Onat na yun na pala mismo ang hinahanap na nilalang. Muling nahiga ang binata at inisip ng mabuti ang mga katanungan nito. Hanggang sa muli siyang nakatulog. Pagmulat ni Onat, napansin nito ang napakadaming prutas na nakalapag sa tabi. May isang tuhog din ng inihaw na isda at mga pinakuluang kamote. Kumain ka nang magkaroon ka ng lakas sa paglalakbay mo pabalik. Wala nang kwenta pa ang misyon mo, bata. Hindi na din magtatagal pa ang pinsan mo. Wika ng nilalang. Dahilan para mapatayo si Onat at muling magtanong. Ano pong ibig niyong sabihin? Paanong walang kwenta? Kailangan ko lang pong hanapin si Apo Burong at hingi ng tawad ang pinsan ko. Mabait naman po ang Apo eh. Kaya paniguradong didinggin ako nun. Tugon ni Onat. Tumawa ang nilalang dahil sa napaka-inosenteng pananagot ng binata. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Bakit? Nakasalamuha mo na ba ang nilalang na yun para sabihin sa aking mabait siya? Tanong ni Apo Burong. Hindi pa. Pero naniniwala ako sa kwento ng mga nakakatanda. Ang sabi nila, nagbibigay ng swerte si Apo Burong sa mga taong naniniwala sa kanya. Naniniwala naman ako eh. At ako lang ang tanging nakakita nung dumaan siya sa palayan ni Manong Dolfo. Tugon ni Onat. Tumahimik ang nilalang na mga ilang segundo. Muling sinabihan si Onat na kumain. Kumain ka na ng makabawi ng lakas. Alam kong malayo pa ang lalakbayin mo. Kailangan mo ng enerhiya para gumaling ang mga sugat mo sa katawan. Wika ng Apo. Kagad na din itong tumayo. Ni minsan ay hindi nakita ni Onat ang mukha nito. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan, walang nararamdamang takot ang binata sa nilalang na ito. Matapos kumain, muling nakatulog si Onat. Pagkagising nito ay nabalot na ng mga dahong gamot ang braso at binti. Iniikot ng binata ang tingin sa paligid. Napansing wala na ang nilalang. Nahagip ng tingin nito ang isang sangang tila sinadyang gawing saklay. Marahang tumayo si Onat. Dinampot ito at kagad nang lumabas ng yungib ang binata. Napagtantong ang lugar na kinaroroonan.
Hindi kalayuan sa taniman ni Manong Dolfo. Naglakad ito pababa ng burol. Nakita ang matandang nag-aabono ng mga palay na itinanim nila ilang araw na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Mang Dolfo nang makita si Onat na naglalakad sa pilapil. Dali-dali nitong nilapag ang kanyang buslo at inalalayan ang binata. Anong ginagawa mo dito, Onat? Anong nangyari sa'yo? Tanong na matanda. Hindi ko din po alam kung paano ako nakarating sa lugar na ito, Manong. Naparito lang po ako dahil gusto kong kausapin si Apo Burong na pagalingin ng pinsan ko. Tugon ng binata. Pagalingin? Bakit? Ano bang nangyari sa pinsan mo? Muling tanong na matanda. Nagkasakit po siya dahil sa kagagawa ng nakakatanda niyang kapatid. Nilapastangan ni Manong Elmer si Apo Burong sa pamamagitan ng pagputol ng balahibo nito sa binte bilang patunay sana na nakita namin ang nilalang. Kaso ang naging kapalit naman nun, ang pagkakasakit ni Joko. Tugon ni Onat. Ganun ba? Paano ka namang nakakasiguro na si Apo Burong nga ang may gawa nun? Muling tanong ni Mang Dolfo. Sa pagkakataong yun, hindi makasagot si Onat. Napangiti ang matanda at muling nagsalita. Alam mo, Onat, kung minsan tayong mga tao, isinisisi natin ang mga bagay na nangyayari sa atin sa mga elemento, lalo na kung hindi ito maipaliwanag ng siyensya. May sasabihin ako sa'yo at sana unawain mong mabuti. Hindi si Apo Burong ang may gawa nito sa pinsan mo, kundi ang mismong pinsan mong si Elmer. Siya ang nagdala ng sumpa sa kanyang kapatid. Wika ni Mang Dolfo. Nanlaki ang mga mata ni Onat sa sinabi ng matanda. Lalong gumulo ang isipan nito dahil hindi niya lubos maipaliwanag ang dahilan kung paanong si Elmer ang nagbigay ng sumpa sa kapatid. Pero paano naman pong nangyari yun, Manong? Hindi wala naman. Biglang natigilan sa pagsasalita si Onat dahil naalala nito ang ginawa ni Elmer. Alam ni Mang Dolfo na napagtantunan ng binata ang nangyayari. Alam kong nauunawaan mo na kung anong ibig kong sabihin. Ngayon, humayo ka at bumalik sa inyong mga kaanak. Kausapin mo si Elmer na ibaon ang pinutol na balahibo ni Apo Burong at paniguradong gagaling ang pinsan mong si Joko. Wika ng matanda. Dali-daling tumayo si Onat at nagsimulang maglakad pauwi. Bandang hapon na nang makarating ito sa tahanan nila Elmer. Nakita nitong naghahanda na ang mga magulang para dalhin si Joko sa syudad. Dadalhin nila tatay sa syudad si Joko. Hindi na siya kayang gamutin ng mga doktor dito sa atin. Wika ni Elmer. Hindi na kailangan dalhin pa si Joko sa syudad. Alam ko na ang paraan para magamot ang sakit ng kapatid mo, Manong. Tugon ni Onat. Napalingon naman si Elmer. Nagtataka sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Paano mong nalaman? Tanong ni Elmer. Maniwala man po kayo sa hindi. Nakausap ko si Manong Dolfo at ang sabi niya sa akin, kailangan mo lang ibaon ang balahibo ni Apo Burong. Kasama ang ambisyon mong yumaman gamit ang balahibo. Dinggin mo ang sinabi ko, Manong. Ito lang ang paraan para maalis ang sumpa kay Joko. Tugon ni Onat. Nung una ay hindi pa naniniwala si Elmer sa sinasabi nito. Ngunit kalaunan, nakumbinsi din ni Onat ang pinsan
Dali-daling kinuha ni Elmer ang balahibo ni Apo Burong. Dinala ito sa likod ng tahanan. Nagukay ng butas. Ibinalot sa pulang tela ang buhok ng nilalang. Matapos ay inilagay ito sa hinukay na butas. Sana lang magkatotoo ang sinabi mo, Onat. Dahil wala na kaming ibang maisip na paraan para magamot ng kapatid ko. Wika ni Elmer. Magtiwala ka lang, Manong. Hindi naman magsisinungaling sa akin si Manong Dolfo eh. Tugon ni Onat. Ilang sandali pa ang nakalipas. Lumabas ng tahanan ang ina ni Elmer. Sinabi nitong unti-unti nang bumababa ang lagnat ni Joko. Nagpasya ang mga itong wag nang tumuloy sa pagpunta sa syudad. Kinabukasan, unti-unti nang nagkamalay ang binata. Sa paglipas pa ng mga araw, kusa na itong gumaling. Laking pasasalamat ni Elmer dahil sinunod dito ang payo ng pinsan. Hindi lubusang maipaliwanag ni Onat ang mga nangyari. Gayunpaman, malaki ang pasasalamat nito. Dahil kahit papano dininig ng Diyos ang kanilang dasal na pagalingin ng pinsan. Maging ang mga magulang ni Joko, hindi makapaniwala dahil alam nilang nasa bingit na ng kamatayan ang anak na mga sandaling yon. Para sa kanila, himala ang nangyari. Minabuti na lang ni Onat na itago ang katotohanan sa mga magulang nila Elmer. Pinakiusapan din ito ang nakakatandang pinsan na wag na sanang ipagsabi ang nangyari. Pumayag naman ito. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang nanumbalik ang lakas ni Onat. Gumaling na din ang pinsala nito sa katawan. Dahilan para muling makabalik sa pagtatrabaho. Inakala ni Onat na yun na ang huling engkwentro nila kay Apo Burong. Ngunit naganap naman ang kagayang pangyayari. Sa pagkakataong ito, isa namang dayong nakigapas ng palay sa lugar ni Manong Dolfo. Hindi nakisali si Onat ng mga oras na yun. Dahil nakikigapas ito ng tubo sa katabing taniman. Nakaugalian na ng mga taga doon na magpainom sa mismong palayan sa tuwing matatapos ang matagumpay na ani. Ng mga sandaling yon, tapos na din ang araw ng trabaho ni Onat. Kaya pinili nitong makisaya sa mga tao. At dahil sa minor de edad pa lamang ito, hindi uminom ng alak ang binata. Sa halip binusog na lamang ang sarili sa handang pagkain. Habang masayang nagiinuman ang lahat, muling nasipat ng binata si Apo Burong na dumadaan. Hindi na nag-ingay pa si Onat sa pag-aakalang siya lang ang nakakita sa nilalang. Ngunit laking gulat nito nang biglang makita ang isang dayong kasama sa trabaho. Sinundan ang bakas ni Apo Burong. Bit-bit ang kanyang panggapas ng tubo. Hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Mabilis nitong sinundan ng lalaki upang pigilan sa kung anumang binabalak nito sa nilalang. Ilang minuto pa ay narating nito ang yungib kung saan siya dinala ng nilalang. Noong nahulog siya sa bangin. Saka pa lamang napagtanto ng binatang ang nakausap nitong nilalang sa loob ng yungib. Walang iba kundi si Apo Burong. Dali-daling pumasok ang lalaki sa yungib. Kagad namang sinundan ni Onat. Marahang naglalakad ang lalaki palapit sa nooy nakatalikod na nilalang. Laking gulat ni Onat nang biglang undaya ng taga ng lalaki si Apo Burong sa leeg. Gamit ang panabas ng tubo. Mabilis na kumuha ng bato si Onat at binato ang lalaki. Swerte namang tinamaan niya ito sa ulo. Dahilan para mabitawan ito ang kanyang panggapas. Dali-daling nilapitan ng binata ang lalaki. Pinagsisipa
Hindi naman makaganti ang lalaki dahil bukod sa nahihilo, hindi pa nito makita kung saan nagmumula ang mga sipa ni Onat. Hanggang sa tuluyang mawala ng malay ang lalaki. Salamat bata. Kung hindi ka dumating, malamang wala na ako. Wika ng nilalang. Alam ni Onat na kaya nitong makaligtas sa anumang ataking ibibigay sa kanya. Dahil na din sa kakaiba nitong katangian bilang elemento. Wala kang dapat ipagpasalamat. Alam kong magagawa mo lang din siyang pigilan eh. Pero inintay mo pa talaga akong gumawa nun. Bakit? Tanong ni Onat. Sinisigurado ko lang na handa kang tumulong sa mga nangangailangan. Sinusukat ko din kung karapat-dapat ka sa ipagkakaloob ko sa iyo. Tugon ni Apo Burong. Ayon pa dito, sinadya nitong magpakita. Dahil alam niyang si Onat lang ang may kakayanang masipat ang pagdaan. Ngunit hindi nito inasahang darating ang isang panauhin. Pagsubok? Bakit naman po? Ano po bang ibibigay niyo sa akin? Tanong ni Onat. Isang mahalagang bagay bata na walang sino man ang maaaring makalam. Tandaan mo lang ang sasabihin ko sa iyo. Gamitin mo ang bagay na ito sa kabutihan at hindi para sa pansariling kapakanan. Tugon ng Apo. Inilabas nito ang maliit na sisidlang gawa sa balat ng hayop. Inilapag ito sa harapan ni Onat. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita kung ano ang laman ng sisidlan. Isa ba to sa mga pagsubok niyo sa akin? Alam kong alam mo nakapos ako sa buhay. Bakit mo naman ako bibigyan ng isang supot ng ginto? Tanong ni Onat. Tumawa ng malakas ang nilalang at naupo sa tabi ng binata. Sadyang napakalakas ng iyong pangamoy. Oo, tama ka. Isa nga itong pagsubok. Gusto kong subukan kung masisilaw ka sa salapi. Pero sa halip na kunin ito, hindi mo ginawa. Patuloy lamang nakarapat dapat ka nga sa kayamanang ito. Kunin mo ang supot. Gamitin ang nilalaman upang umusad sa iyong buhay. At lagi mong tatandaan, hindi dapat malaman nino man ang pag-uusap na ito. Walang dapat makaalam na may binigay ako sa iyo. Sige na. Humayo ka na at ako na ang bahala sa isang to. Wika ng Apo. Kagad nang kinuha ni Onat ang supot. Lumabas ng yungib. Hindi magkamayaw ang binata dahil sa wakas. Natupad na din ang kahilingan nitong magkaroon ng sapat na halaga upang itaguyod ang sarili at makapagpatuloy sa pag-aaral. Walang ibang pinagsabihan ang binata tungkol sa nakuhang kayamanan. Itinago ito ni Onat maging sa mga magulang. Hindi naman sa pagiging makasarili. Ngunit kailangan pa ding mag-ingat ng binata lalo pat napakadaming mata sa paligid. Isang maling kilos, paniguradong sila ang magiging sentro ng usapan ng mga mamamayan. Nagdahilan na lamang si Onat na magtrabaho sa bayan para lamang pumayag ang mga magulang nito. At kada linggo, umuwi ang binata na may bitbit na pagkain para sa ama't mga kapatid. Sa paglipas ng ilang taon, nagawang magtapos ni Onat sa pag-aaral. Nagawa nitong magpatuloy sa kolehiyo. Nagtapos ng kursong agrikultura. Nakakuha ng magandang trabaho at kagaya ng pinangako sa sarili.
tinulungan ng binata ang mga pinsan upang umangat sa buhay. Kalaunan ay nakabili ng sariling lupang sakahan ng binata. Hindi kalayuan sa lugar ni Mang Dolfo. Natuwa naman ang matanda. Nakita nito kung paanong unti-unting umangat sa buhay si Onat, maging ang mga pinsan. Kalaunay binunyag nito ang sikreto sa matanda. Malaki po ang tiwala ko sa inyo, Manong Dolfo. Alam kong hindi nyo ipagsasabi ang lahat ng mga nalalaman nyo tungkol sa akin. Wala kang dapat alalahanin, iho. Ibabaon ko sa hukay ang sikreto mo. Ilang taon na lang din naman ang ilalagi ko sa mundo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Maraming salamat, Manong. Siya nga po pala, may munti po akong regalo sa inyo. Pag-uusap ng dalawa. Inilabas ni Onat ang isang malaking sobreng naglalaman ng mga papeles. Iniabot niya ito kay Manong Dolfo. Halos maluha ang matanda nang mabasa kung ano ang nilalaman. Buong buhay kong hinangad ang bagay na ito, Onat. At hindi ko akalaing ikaw ang tutupad nito para sa akin. Sa wakas, nagkaroon na din ako ng tituladong lupa. Nakakalungkot lang dahil hindi ko na ito matatamasa ng matagal. Wika ng matanda. Wala po kayong dapat ipag-alala, Manong. Alam ko po kung ano ang inaalala ninyo. Kaya nga po may isa pang kasunduan sa likod niyan eh. Kailangan ninyo yung lagdaan. Yun naman ay kung papayag po kayo. Tugon ni Onat. Binuklat na matanda ang papeles. Nakita ang isa pang kasunduang nagsasaad ng paglapit ng pagmamayari ng buong lupain sa pangangalaga ni Onat sa oras na mawala ang matanda. Tuso ka talagang bata ka. Palagi mong inuunahan ang pagpapasya ko. Siyempre naman, pumapayag ako. Wala naman akong ibang pagkakatiwalaan sa lupain ko, kundi ang taong lubos ang nakakaunawa ng mga bagay-bagay tungkol dito. Wika ni Manong Dolfo. Kaagad nilagdaan ang kasunduan. Pero habang nabubuhay kayo, Manong, gusto ko pong malasap ninyo ang bunga ng iyong pinaghirapan. Tara po, magbihis kayo. Pupunta po tayo ng syudad. Wika ni Onat. Ginawa ng binata ang lahat para makatulong sa matanda. Ganon din sa ilan pang kaanak nito. At sa tulong ng nakuhang kayamanan, nagawang pagyabungin ni Onat ang industriya ng agrikultura sa lugar. Inilaan ng binata ang buhay sa pagtulong sa mga taga-roon na kahit sa maliit na bagay lang, nagkaroon ng kaunting ginhawa ang mga ito. Ramdam ni Onat ang hirap ng buhay sa lugar na yun, lalo pat walang ibang pagkukunan ng pagkakakitaan kundi ang pakikigapas o pakikitanim sa bukid ng iba. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, nagpatayo ng kooperatiba ang binatang naglalayong magbigay ng pondo sa mga mahihirap nitong kasapi upang magsimula ng maliit na negosyo. O hindi kaya, ipangtustos sa mga gastusin sa kanilang bukid. Masasabing naging maswerte sa buhay si Onat dahil pinili nito ang tamang landas. Ang kwentong ito ay naging inspirasyon sa lahat ng taga-Magalyon. Nakakalungkot lamang na halos hindi na siya kilala ng mga kabataan sa henerasyong ito. Ngunit kung mababasa lamang ninyo ang mga bagay na naisulat tungkol sa kanya, masasabi niyo, dapat tularan si Onat. Nawa ay nagustuhan niyo ang naging kwento ng buhay ni Onat at ng kanyang kaibigang Engkanto. Bagaman hindi nalaman kung anong uri ng nilalang, nagawa naman itong pangalanan ng binata bilang Apo Burong. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan
Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.